Anong gusto nila? Lalabasin lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Ngayon ay tungkol kay Vice Presidente Sara Duterte. So ating titingnan sa ating baraha kung ano ang mangyayari, anything na mga possible or mga messages, no, ni universe para sa kanya. And para din sa atin, no, this will also be a sign and awareness, no, sa paparating na eleksyon this 2028. So, based sa energy ni Ms. Sara Duterte, no, may tension, may something like kakaiba, mabigat, na parang hindi basta-basta, no? So, titingnan natin yan kung ano ang mga pahiwatig o mga gustong ipaalam sa atin. So, ano kaya ang message ni Universe para kay Vice Presidente Sara Duterte? So, titingnan natin sa ating braha. So, the Emperor, malakas ang leadership energy niya, no? Disiplinado at commanding. Magkakaroon ng mas mahigit na implementasyon ng batas. Mararamdaman ng tao na may malinaw na direksyon ang gobyerno. So the first card says how it will be anong mangyayari, no? So here, mas paigtingin ang accountability sa mga opisyal. May focus sa role of law at pagpapalakas ng legal system. So, maraming kaso ang mabubuksan at rerepasuhin. No, you know what I mean? So here, hindi siya uurong sa pressure ng international critics, no? So, matapang ang tindig ng bansa sa labas, no? So, mas magiging firm ang Pilipinas sa foreign policy. The Tower. So, magkakaroon ng malalaking pagbabago sa sistema. So, may mga biglaang reshuffle at reconstructuring sa gobyerno. So, hindi lahat komportable, no? Pero may paglilinis na mangyayari. Which is, this is a positive sign, no? When it comes to Vice President Sara Duterte for running presidency this 2028. So, mas strategic at mas analytical ang mga pulisya, no? Hindi puro emotion, mas calculated ang galaw, so mas magiging direkta ang komunikasyon ng administrasyon. So, parang si Tatay Digong din, no? Si Sara. So, mabigat ang responsibilidad na harapin niya. Maraming issue ang kailangang ayusin agad, pero ipinapakita na kakayanin niya ang bigat. So, hindi basta-basta si Vice President Sara Duterte, no? Kagaya din talaga siya ng tatay niya. So, again, dito naman, mas malaking suporta mula sa core supporters. Makikita ang strong public rallies at loyal base. So, magiging vocal ang mga naniniwala sa kanya. And as of right now, it is happening. Mas, mas may matinding pagbabago sa ilang programa ng nakaraang administrasyon. Posibleng may mga tatanggalin at papalitan. So, the death card says there is something, a transformation, no? Ang keyword dito. So, this is long term and talagang merong matatanggal, mawawala, no? Okay. Mas agresibo ang kampanya laban sa krimen. So, mas mabilis ang operasyon laban sa illegal na droga. So, magiging headline ulit ang peace and order. No? So, mababalik yung dati na safe Philippines, no? Or any places of the world. Again, dito sa Pilipinas na mababalik din yung mga good reputation or yung mga nasira dati, no? So, may pag-asa at panibagong confidence sa ilang sektor.
no? Lalo na sa mga gustong bumalik ang disiplina. So, mararamdaman ng supporters na may direksyon ang bansa. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Maraming salamat po. Naku po, nagkalaglagan na. Si Romualdez, itinuro si Chis Escudero at si Zaldico bilang mastermind. Pero wait ha, may problema tayo dyan. Bakit? Yung timing, napaka-obvious. Alam naman natin na papabalita na si Zaldico ay iuuwi na dito. Ibig sabihin, mapipilitan talaga magturo si Zaldico. Bakit ngayon lang nagsalita si Romualdez? Alam niyo kung bakit? Kasi alam niyang ituturo siya. Kaya yan, inuunahan niya na. Inililigtas niya na yung sarili niya. Pangalawa, si Zaldico at si Chis Escudero? Bakit si Chis Escudero? Ikaw ang boss ni Zaldico. Si Zaldico po ay isang congressman. At ikaw ang speaker nitong mga congressman na ito. Ikaw ang direktang boss ni Zaldico. Tapos sasabihin mo si Chis Escudero? Oh, obvious na obvious ka, Romualdez. Bakit mo tinuturo si Chis Escudero? Kasi siya ang unang-unang nagsabi na ikaw talaga ang mastermind at dito sa lahat ng iskandalo na ito. Naku po. At isa pa, napansin ko, bakit hindi mo tinuturo at pinapangalanan ng diretso yung pinsan mo? Pero paulit-ulit mo sinasabi, executive branch ang gumawa ng budget at ang nagpatupad ng budget ay executive branch, which is ang pinuno ay ang pinsan mo. Eh bakit di mo siya pinapangalanan? Alam na this. Ibig sabihin, inililigtas mo lang talaga yung sarili mo at nagsisimula ka na magturo kung sino-sino. Alam mo ha, eto lang. Ha? Matalino ang mga Pilipino at hindi maniniwala sa sinasabi mo. Ikaw talaga ang mastermind dyan. Bakit kanyo? Dito pa lang mismo sa speech mo, sinabi mo na, you're not alone. So ibig sabihin nun, meron talagang nangyaring korupsyon, hindi ka lang mag-isa. So ibig sabihin nun, you are part of this corruption. Kaya lang, nagturo ka ng mga kasama. Ano ibig sabihin nun? May kasalanan ka, hindi ka ligtas. Lahat ng pagnanakaw ng gobyerno ay aming lalabanan. Magsasalita kami sa lahat ng kanilang pagnanakaw at ganun din ang kanilang pag-iipit kay VP Sara Duterte para hindi makatakbo bilang presidente sa 2028. Paano po ba isusulong ng Rage Coalition ang laban kontra korupsyon at paano mapapanagot? Paano po mailalaban yung accountability? Ang key dito is napapag-isa na ngayon ang daang-daang organisasyon na galit dito sa gobyernong korap ni BBM at sumusuporta naman sa kandidaturang pang-presidente ni VP Sara Duterte. Kung makikita nyo po sa social media at sa lahat ng sektor ng ating lipunan, marami pong mga tao at organisasyon na sumusuporta kay VP Sara Duterte para maging presidente ng Pilipinas at galit sila sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa at galit sila sa ginagawang harassment at pangiipit at pagpigil sa pagtakbo ni VP Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Ngayon po, ito po ay isang symbolic event and coalition at pagsama-sama para mapaisa ang aming puwersa. Dahil kapag meron po tayong nag-iisang persa at lakas, mas mapapadali po nating malabanan ang kanilang pangapi at ang kanilang pagnanakaw. Makaasa po kayo ngayon, simula ngayon, meron na po tayong ulo ngayon na nagli-lead sa atin sa lahat ng ating movement at yan ay ang kapatid ng ating Vice Presidente na si Mayor Baste Duterte ng Davao City at sinabi niya ang kanyang mga deputies, si dating Secretary Mike Defensor at ang dating Speaker of the House na si Pantaleon Alvarez. Lahat po ngayon ng aming direksyon ay sila ang nagdidikta at malinaw po ang kanilang mandato sa amin. Lahat ng pagnanakaw ng gobyerno ay aming lalabanan. Magsasalita kami sa lahat ng kanilang pagnanakaw at ganun din ang kanilang pag-iipit kay VP Sara Duterte para hindi makatakbo bilang presidente sa 2028. Lahat ng kanilang akbang ay aming kokontrahin dahil ang taong bayan, lahat po kami, gusto namin na makatakbo.